Hello guys, magandang araw. It's me again, Kamuti Ka TV. And thank you so much guys sa support. And sa mga hindi pa nakapag-subscribe dyan, subscribe na. Welcome sa YouTube channel ko. And ayan, shoutout sa lagi nanonood sa vlog ko. Shoutout sa mga gusto mag-Macau. Ayan, i-welcome ko na kayo. Ayan, para wala nang ligtas. At saka yung mga plano nyo guys, tuloy nyo na yan. Pabook na kayo agad. Diba? Wow! Alam ko nandito yung future nyo sa Macau guys. Nandito, I feel it. Ayan, yung mga kapag gusto mo mag-Macau is pray for it. Pagdasal mo yan. Kasi yung dasal is prayer is the most powerful. The more na pinagdarasal mo yung mga gusto mo sa buhay is tutuparin yan ni Lord. Yan. Nakikinig lagi si Lord sa mga prayer natin. Akala mo lang wala, pero nakikinig siya. Binibigay yan sa atin in a perfect time guys. Hindi natin pwede apurahin, diba? May mga bagay kasi dapat na i-priority mo na bago yung mga ano natin, kaya mga gusto. Kaya minsan hindi agad-agad nangyayari. Diba? Pag-isipan natin mabuti guys yung mga pupunta ng Macau. And kung may trabaho ka dyan sa Pilipinas, you need to sacrifice it sa ano, isasakripisyo mo yung trabaho mo dyan para sa example dito sa Macau, yung hindi ka pa sigurado, diba? Dapat buo yung loob mo, buo yung ano mo ba, yung decision na itutuloy ko to pagpunta ng Macau kasi alam ko makakahanap ako ng trabaho doon. Dapat yun mindset mo, diba? Kasi kung iisipin mo na paano kaya kung mag-Macau ako, paano yung trabaho ko dito, paano pag di ako nakahanap doon, anong mangyayari? Uuwi ako na luhaan? Guys, hindi ka uuwi ng luhaan. Lahat ng pupunta dito sa Macau is nagkakatrabaho. Totoo yan. Kung hindi ka man agad-agad magkatrabaho, I think is not a perfect time. You need to maging ano ka, antay, diba? Antay, dagdagan mo ng sipag at tiyaga at dasal. Dahil siguro that time na hindi ka agad nakahanap is kulang yung determinasyon mo. Guys, yun yung totoo. Aminin mo man hindi, yun yung totoo, diba? Kaya hindi ka nakahanap agad. And huwag ka talagang uuwi. Pag pumunta ka ng Macau, huwag kang uuwi sa Pilipinas na hindi ka nakahanap. Kasi once kasi nang umuwi ka is sorry to say, bobo ka. Ganun. Tanga ka. Diba? Tanga ka, ba't ka umuwi? Sinayang mo yung pinaghirapan mo tapos babaliwalain mo lang. Yan yung ano ko, ibig sabihin. Wag kang uuwi hanggat wala kang dalang magandang balita, diba? Dapat focus ka sa goal mo, and yun yung priority mo. Focus sa goal mo, wala kang plan B, diba? Plan A lang yung pagpunta mo ng Macau, diba? Huwag kayong mawalan ng pag-asa, and laging magdasal kasi yan yung kailangan natin araw-araw. Ayan, shoutout sa mga mandirigma dito sa Macau na andito pa rin na congrats, ang dami kong nakita na dati ko lang mga subscriber. Ayan, subscriber na nakita ko lang, ko-comment ngayon, may matrabaho na. Ayan, shoutout sa nadaanan kong restaurant. Ayan, idol ko, nakakapanood ka man, comment lang. Ayan, nasa restaurant na siya. Nakakatuwa. Yung mga dati lang nagko-comment, ayan, may mga trabaho na. Dati lang nanonood, may mga trabaho na. Congrats sa inyo guys, deserve nyo yan kasi masipag kayo. Nagtiyaga, nagdasal. Ganun. And guys, pag-uusapan natin ngayon is magkano ba sahod ng cleaner dito sa Macau. Marami kasing nagtatanong. Cleaner dito sa Macau this year, 2025. Yan. Medyo tumaas na ngayon guys yung basic ng mga cleaner. Dati 7,000. May iba dati, may iba 7,000. 7,500. Kasi yung 500 is 7,000 basic, 500 yung housing allowance. May housing allowance kasi dito ng 500 mostly ng mga agency. Pero may ibang agency na hindi nagbibigay ng housing allowance. Yan, wala sila. Kaya dati yung basic nila is 6,200 lang. 6,200. Yung nadaanan ko is, yung naabutan ko is 6,200 6,000. Ngayon guys, tumaas na sila, 7 na. 7, may 7, ibang agency may 7,500. Basic, walang overtime
Pag may overtime is umaabot sila ng 10. Ayan, di ba? Laki 10. I-times mo yun ng 7 point something, mga 70,000 a month. Diba? 70 to 80, depende. Pag malakas yung overtime sa company nyo. Diba? Ang laki na ng cleaner dito sa mga sahod. Hindi mo nakikitain yung ganun kalaki sa Pilipinas pag nandun ka. Diba? Ang laki. Diba? Kailangan mo lang magtiyaga. Tiyaga maghanap, mag-apply. Diba? Cleaner. Pero dito naman sa Macau, pag pumunta ka dito is hindi mo naman kasi ini-expect kung anong tatawag sa'yo kasi ang daming agency dito na pwede applyan. Iba-iba yung quota, iba-iba yung hiring na trabaho. Siyempre kung anong mauna, sample gusto mo mag-cleaner tapos mauna tumawag sa'yo yung dishwasher, priority mo yung dishwasher, di ba? Tuloy-tuloy na yun. Saka naman yung cleaner pag ano, diba? Kung anong mauna sa mga in-applyan mo, yun ang priority mo para hindi ka matingga. O kung antay ka ng cleaner mo, tapos napunta tuloy yung dishwasher sa iba, di ba sayang? At least hindi ka na bakante. Yun ang ibig ko sabihin. Malaki. 7.5, yung iba 8,000. Yung kapatid ko cleaner is 8,000 basic nila. 8,000 na. Oh. Pag may OT sila, umabot siya ng 11, 12,000. Laki. Ang laki. Times mo ng 7. Diba? MOP yun na 7,000, 11,000 MOP, 10,000. Diba? Ang laki. Ganun. Kaya guys, maganda cleaner. At saka depende sa mga pisto yan. Kung yung pisto mo is risky, like deep clean, tawag kasi dito deep clean is yung mga general cleaning yan sa panggabi. May additional yan, allowance 1,000. Edi kung 7,000 yung basic mo, plus 1,000, maging 8,000 plus 500 na housing allowance is abot ng di ba? Wala pang ano yan, overtime abot ng 8,500. Diba? E paano pa pag overtime? Baka umabot ka ng 12 niyan. Totoo guys, ang lalaki ng sahod ng iba dito. Sa mga agency pa lang yan Pero kung mga direct, mas mataas yung direct sa mga hotel, mga cleaner doon. Mas mataas yung basic nila. Kasi malalaking company yan Basic pa lang nila sa company, walang overtime is 10,000 MOP. Oh, di ba? Pero sa agency, sa mga galing agency, is OT na nila yun, may OT na yun. Pero sa direct, sa mga company like hotel, 5-star hotel dito sa Macau, is wala pang ano yan wala pang overtime. Pero paano pa kayo pag nag-overtime sila? Kasi wala namang overtime sa mga hotel Kasi ang dami nila empleyado. Basic lang sila, 8 hours lang talaga. Unlike sa labas, sa agencies, may mga overtime talaga. Kasi limited lang yung ano nila, tao. Yun mahirap. Yun yung mahirap pag sa cleaner talagang bugbugan, overtime, di ba? Dapat masipag ka mag-overtime. Ganon. Pero okay naman, malaki sahod. Diba? Alam nyo guys, ganda ng Macau. Ang ganda dito maging OFW sa Macau. Based sa experience ko, alam nyo guys kung bakit maganda dito sa Macau. Malapit lang sa Pilipinas. And then dito is peaceful and payapa. Peaceful na nga, payapa pa. Then mura yung mga bilihin din dito. Diba? And then pag yung may pamilya ka na, asawa, anak, pwede mo sila papuntahin. And then they can stay 2 months, 3 months dito sa Macau. Diba? Tsaka pamasahe, mura lang. Diba? Makakapag-enjoy pa yung mga bata dito. Ganda. Ano ng Macau. Compare sa ibang lugar. Kung papipiliin ako Canada or Macau, I choose Macau, guys. Because Macau is malapit lang. Yun nga, malapit. And then doon lang naman kasi naabol sa Canada is PR, diba? Ma-PR ka doon. Dito naman kasi sa Macau, walang PR dito Maliban na lang makapangasawa ka ng Chinese, dito ma-residente ka. Diba? Dito doon sa Canada, yan, pag tumagal ka, I think 5 years. Depende, pwede ka na doon maging residente. Yun lang hinabol na doon Then may mga kasama ako doon na galing dito sa Macau, and doon na sila ngayon sa Canada. Hirap sila doon. Hirap sila sa weather condition kasi sobrang lamig daw doon. And then sa
tawag doon. Sa trabaho, ang hirap daw. 3 trabaho nila doon. Unlike dito sa Macau, isa lang. Hindi pwede na isang job lang yung trabaho mo doon sa Canada kasi ang dami nilang binabayaran, sasakyan, bahay, bills pa, din siyempre magpapadala pa. Kung isang trabaho lang, wala na, ubos na, di ka na makapagpadala sa bills pa lang, sa mga bayarin, bahay, sasakyan, lahat. Diba ang hirap? Unlike dito sa Macau na yung babayaran mo lang dito sa bahay, mamura lang naman bahay dito. Katapos bahay, bills, magkano lang? Diba? Magkano lang dito? Tapos tipid-tipid ka, mura dito mga bilihin. Kaya. Malaki pa rin yung matitira. Makakapagtabi ka pa. Tapos padala ka sa Pilipinas, di ba? Kaya guys, yun yung sahod dito ng cleaner. Sana may naano kayo na tutunan and naintindihan yung mga sinabi ko. Next, comment lang kung anong trabaho yung gusto nyong itanong and alamin natin kung magkano sahod. Yun lang guys, thank you so much and God bless sa lahat. I love you all.